Jilu. Proyektong pantulog ng Mingyu. Wala pang nahanap na voluntaryo. Ano ang ipapahayag ninyo sa press conference? Pansinin ng buong mundo ang proyektong pantulog. Maaari po bang sumagot? Hindi ka pa 18. Hindi ka karapat-dapat sa proyekto para sa mga pamantayan ng voluntaryo. Makukuha ko ang edad na kailangan sa 3 araw. Pagkatapos sumali sa proyektong ito, pasok ka sa sleep pod na ito. Sa 30 buong taon, maaari kang hindi na magising. Sigurado ka bang gusto mong maging una? Opo. Pagkatapos sumali sa proyektong ito, maglalaho ka sa mundong ito. May mamimiss ka bang sino o ano? Wala. Sige, ito ay isang waiver. Pakiusap, pirmahan mo ito. May susando sa iyo sa 3 araw. Lu Mingyu. Ikaw ang proyektong pantulog ng Mingyu, kapatid na biolohikal ni Jilu. Jilu. Maaari mo ba kaming bigyan ng update sa proyekto? Ang pananaliksik na ito ay 5 taon nang ginagawa. Pinangalanan nito sa aking kapatid, Lu Mingyu. Malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng life sciences. Kung malalaman ni Jilu na nagboboluntaryo ka, mag-aalala siya. Alam ng lahat sa Jiangcheng. Ang 3 magkakapatid na Lu ay pinaka nagpapasasa sa iyo. Tapos na iyon. Nagkaroon ako ng masayang tahanan. Ang mga araw na iyon, parang panaginip. Umuwi ka sa amin, magiging pamilya na tayo simula ngayon. Lumaki ako sa ampunan. Dinala nila ako sa bahay. At ipinakita sa akin kung ano ang pag-ibig. O sige. Ngayon ang ika-10 kaarawan ni Xiaoyu sa atin. 2 taon pa, at ang ating prinsesa ay magiging 18 na. Sisiguraduhin naming ang aming bunso ang pinakamasaya sa mundo. O CJ, seryoso kami dyan. Hiwain na natin ang cake. Ang mga panaginip na ito ay napakaganda. Nakalimutan ko ang lahat dahil dito. Lahat ay pansamantala. Ang kaligayahang hindi para kay Lu Mingyu ay nagtapos noong 16. Xingchen. Aking sariling anak, nanay, sa wakas nahanap din kita. Nanay. CJ, simula ngayon tatay, hindi ka na magdurusa. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ng mga kapatid mo. Halos makalimutan ko. Ampun lang ako. Palihim na pagtamasa ng saya ng iba ay kailangang maibalik din. Magnanakaw ka. Kinukuha ang akin. Ako lang ang anak na... Xingchen, nandito na kami. Xingchen. Anong nangyari, Xingchen? Ito, masakit ba? Ate, bakit mo ako tinulak kung ayaw ninyo sa akin dito? Aalis na lang ako. Hindi ganoon. Ikaw ang bumagsak sa hagdanan. Sinusubukan kitang iligtas. Si Xingchen ang tunay kong anak. Ampun ka lang. Ang tapang mo't sinaktan mo siya. Hindi mo ba alam na may sakit sa puso siya? Talagang nadismaya ako sa iyo. Paano ka naging balakyot? Hindi ka dapat namin inuwi. Isang walang utang na loob. Kung may susunod pa, lumayas ka sa pamilyang Lu. Ang Mingyu Sleep Project. Huminto na ang pag-usad ngayon. Nandito ako. Naghahanap ng mga voluntaryo mula sa publiko. Mangangako sa iyo at sa pamilya mo ang pinakamataas na gantimpala. Ito ay sertipiko ng kamatayan. Mula ngayon, wala nang Lu Mingyu. Ang impormasyon mo ay mananatiling kumpidensyal. At saka, Ginoong Lo at ang iyong pamilya. Sa loob ng 3 araw, kung magbago ang isip mo, maaari mo akong kontakan anumang oras. Salamat sa tulong mo. Kuya, ako ang magiging unang voluntaryo. Ituring mo ito, pagbabayad sa pamilyang Lu sa pagpapalaki sa akin. Xingchen, sinabi ko na sa'yo. Sinabi kong maghintay ka lang sa bahay. Dadadalahin ka ba para sa check-up? Mahina ang puso mo, hindi ka pwedeng basta-basta tumakbo. Ayos lang, mga kuya. Ang bait-bait niyo sa akin. Paano ko naman makapagbigay ng problema sa Kapatid ka namin. Kung hindi ikaw, sino pa ba ang aalagaan namin? 3 na lang na araw. Kaarawan ko na sa ika-18. Siguro, ito na ang huling kaarawan ko. Xiaoyu, bakit ka nandito? Mababa ang blood sugar ko. Xiaoyu. Kuya, masakit ang dibdib ko. Xingchen, umuulit ang sakit ng puso mo. Kuya, bilasan mo ang pagmamaneho. Si Lu Mingyu, nagpapanggap na naman siya.
Halos hindi mo na mabilang. Magpatakbo na tayo ngayon. Dalhin si Xingchen sa ospital. Kuya, sobrang sakit. Kuya, Tapos ka na bang umarte? Umalis ka at magpanggap na patay. kahit mawala pa ako sa mundo, wala ka pa ring pakialam. CJ, nais ko para sa iyo ang walang hanggang kaligayahan. Anong problema, bunso? Huwag mong takutin si kuya. Kukuha ako ng doktor sa buong mundo. Siguradong gagaling ka. Kasalanan ko. Pinabayaan kita. Kuya, Huwag kang umiyak, bunso. kuya. Tita yun. Isa lang itong panaginip. Dinalhan kita ng paborito mong lugaw. May low blood sugar ka na mahigit 10 taon. Bakit di mo sinabi sa mga binata? Dati, natatakot akong mag-alala sila. At ngayon, hindi na mahalaga. Ma'am Lu, bilisan mo, dito. Tatay, nanay, Mali ang lugar mo. Si Xingchen ay nasa kabilang kwarto. Anong problema ngayon? Sige, huwag magsayang ng oras dito. Hinihintay tayo ni Xingchen. masarap ito. Malinaw na dati kayo'y magkasundo. Paano kayo napunta rito? Binibini. Pupunta ka ba talaga sa programang pagboboluntaryo? Ang pananaliksik na ito ay 5 taong pagsisikap ni kuya. Ito rin ang magagawa ko para sa pamilyang bilang huling ambag ko. Tita yun. Tulungan mo akong itago ito. Binibini. Near record ang masayang araw. Kahit may sakit ako ngayon, pero ang mga kapamilya ko ay nandyan sa tabi ko. Halika, Xingchen, inumin ang lugaw habang mainit. Nanay, ginawa mo ba ito para sa akin? Siyempre. Hindi matitikman ito ng iba. Heto, uminom ka pa. Yuyo. Gumawa si nanay ng lugaw para sa iyo. Mahilig akong uminom ng lugaw ni nanay. Kailanman gusto mo, gagawa si nanay araw-araw. Sige, Sarap magkaroon ng heto, inumin mo ang lugaw mo. Ang buong pamilya ko ay narito lahat. Sinabi ko sa kanila huwag pumunta, pero sila'y sobrang nag-alala. Ikaw ang nag-iisang kapatid namin. Paano ka namin hahayaang mag-isa sa ospital? Ito ba ang pinagbibigyan ng todo? Gusto ko rin sanang pinagbibigyan ng todo. May 3 kuya. Ang saya. Gusto ko rin sanang kapatid nila. Hindi pwede. Pero ako ang kanilang nag-iisang kapatid. Nauna ako dito ngayon. Bunso, sumabay ka sa akin. Noong nakaraan, ikaw na. Dapat ako na ngayon, di ba? Hindi ako makakita. Bigyan niyo ako ng daan. Bunso, halika dito. Sige na, sige na. Tigil na sa pag-aap. Sabay na tayo uwi ngayon. Tara na. Mula simula hanggang wakas. Sa pamilyang ito. Pamalit lang. Hoy. Ano? Nahanap na ang voluntaryo. 5 taon. Nahanap na rin. Sino siya? Presidente Lo, ang voluntaryo ay... Ginoong Lo, ikaw ang nag-utos. Mahigpit na sikreto ang impormasyon. Walang dapat maglabas nito. Kasama ka. Tama. Bawal lumabag sa patakaran. Pakitunguhan ng maayos ang pamilya. Lahat ng gastos, sasagutin ng pamilyang Lu. Ginoong Lo, sa tala ng voluntaryo. Nakalagay ay ulila. Isang ulila. Manatili kayo rito kasama si Xingchen. Pupuntahan ko si Xiaoyu. Huwag. Totoo mong kapatid si Xingchen. Tingnan mo, may sakit pa siya. Okay lang, tatay, sanay na akong mag-isa. Baka ang kapatid ko ay kailangan ng pag-aalaga. 12 taon nang kasama natin si Xiaoyu. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan natin siyang dalawin. Gusto ko ring sumama. Tiyahin yun. Noong nasa ampunan ako.
Hindi ako nangahas umasa na magkaroon ng pamilya. Ngunit binigyan ako ng kapalaran ng pagkakataong makilala sila. Natuklasan ko noon na ang buhay ay maaaring matamis. Ngunit ang expired na candy ay parang lason. Kung makakapili ulit ako, hindi ko na sila magiging pamilya. Lumingyo. Nitong mga taon, nagkasala ang pamilyang Lo sa'yo. Talaga. Kapatid, Dapat sana nakinig tayo kina nanay at tatay at hindi na tayo pumunta sa'yo. Kung hindi, hindi natin maririnig ang mga salitang walang puso at walang pasasalamat. Labis mo akong binigo. Sa loob ng 12 taon, tinuring ka naming kapatid. Swerteng naging anak ka ng Lu. Umangat ka sa lipunan. Sa huli, hindi ka pa rin masaya. Tumayo ka. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Ano ang ibig sabihin yan? Binibini, siya, hindi sinasadya ang sinabi. Pinahahalagahan niya ang pamilyang Lu. Higit pa sa sariling buhay, kahit pa. tiyahin yun. Kanina lang, nagsalita ako ng padalus-dalos. Mga kapatid, huwag sana kayong magalit. Kalimutan na lang. Palagi mo naman akong kinamumuhian. Hindi na ito magbabago. Pangalawang Ginoo. Matagumpay ang tugma ng cornea transplant mo. Totoo ba yan? Opo, pangalawang Ginoo. Magaling. Kapatid, makakakita ka na rin sa wakas. Lun Mingyu. Makakakita na ako simula ngayon. Ayokong marinig muli na sinasabi mong magiging mga mata kita. Kapatid, ingat sa mga hakbang. Kapatid, huwag kang matakot. Simula ngayon, ako ang magiging mga mata mo. CJ. Kung gayon. Kapatid, simula ngayon, para sa akin, tingnan mo pa ang mundo. Kamusta? Maaari ko bang hilingin muli ang iyong tulong? Sabihin mo, Pakiusap, sa loob ng 1 linggo, ibigay ang aking mga kornea. mga cornea. CJ. Ngayon, ang pamilyang Lu ay may dobleng saya. Huwag mong hayaang masira ang kasiyahan dahil dito. Dobleng saya. Hindi mo pa alam? Ang Mingyu Sleep Project, may nahanap ng mga voluntaryo. Balak namin gawin sa 3 araw, isang handa ang pagdiriwang. Ipagdiwang ang magandang balita ng pamilyang Lo. Dapat itong ipagdiwang. Sa 3 araw, kaarawan ko. Nakalimutan mo siguro. Kung alam mong ako ang voluntaryo. Ikaw ba'y malungkot kaunti? Tanda ang dumalo. Pagkatapos ng lahat, ang proyektong ito ay ipinangalan sa'yo. CJ. Mga binata, lihim kaming naghanda ng sorpresa para sa iyong kaarawan. Mukhang nagmamalasakit pa rin sila sa'yo. Baka dapat Nagustuhan mo ba? Ang gaganda nila. Napakagandang sapatos na tako. Para lang yan sa prinsesa. Prinsesa talaga ang aming Xiao Yu. Kapag 18 taong gulang ka na, magpapasadya si kuya ng espesyal na kristal na sapatos. Hindi ito ang aking sukat. Hoy, bakit palagi kang nagnanakaw? Espesyal na sapatos ni kuya para sa akin. Nadumihan mo. Kaya pala hindi para sa akin. Kuya, Nasaan ang iyong mga asal? Bakit kinukuha mo ang kaiksingchen? Pasensya na. Akala ko para sa akin. Gusto mo lang yon. Lahat ba dito sa bahay ay para sa'yo? O ako lang ang nag-overthink. O masyado ka lang mapagmahal. Ako lang ang naniniwala sa mga pangako. dahil nagustuhan ng kapatid ko, ibigay mo na sa kanya. Di naman karapat-dapat sa magandang sapatos. Kalokohan. Basta nagustuhan ng anak ko. Kahit pa sapatos na tako. Kahit buong display. Bibilhin ko para sa'yo. Ma. Lun Mingyu. Nakakompetisyon ka pa kay Xinchen. Sa pamilyang ito, hindi lahat ng gusto mo ay maaari mong kunin. Punasan mo ang sapatos. Humingi ka ng tawad kay Xinchen. Xiao Yu, sabihin mo sa tatay ang hili. Kahit mga bituin. Sa langit, makukuha ko. Karapat-dapat ang ating mahal sa pinakamaganda. Gusto ko lang na tayong pamilya. Mabuti. Napakaganda. Sa huli, ako lang. Ang kumakapit sa nakaraan. Sila ang tunay na pamilya. Lilinisan ko para kay Xingchen. Tita yun, ako na.
CJ. Tama na ang pagpupunas. Huwag nang maulit. Salamat, kuya, sa sapatos. Nagustuhan ko. Isusuot ko sa iyo paghahanda. CJ. Kung talagang gusto mo, gagawa ulit si kuya. Salamat, kuya. Di na kailangan. Walang utang na loob. Masyado kayong pinalayaw ng pamilya dati. Kaya ka ngayon sobrang seki. Pangatlong kuya. Malapit na akong umalis. Hindi ka na magagalit sa akin. Sino ang gumalaw sa kwarto? Bunso. Masama ang pakiramdam ko nitong mga huli. Nararamdaman ng mga kuya ko ang pag-akyat sa hagdan ay masyadong nakakapagod. Kaya pinatira muna nila ako dito. Okay lang sa'yo, di ba? Pinatira mo siya dito. Sabi ni Mama, ang kwarto mo ang may pinakamagandang ilaw. Sakto para makapagpagaling si Xinchen. Hindi maganda ang pakiramdam ni Xinchen. Hindi maganda ang pakiramdam ni Xinchen. Huwag kang makipag-away sa makipag-away. Pagkatapos siyang bumalik. Kailan ko ba siya inaway? Ano ang gusto mong sabihin ngayon? Nag-iisa lang si Xingchen doon. Nagdurusa sa lahat ng taon. Isa lang naman ang kwarto. Ano nang masama kung ibibigay ko? Magpapalit na lang ako ng kwarto. Hindi ka pwedeng magpalit. Maislan ako sa kalinisan. Ayokong hinahawakan ng iba ang gamit ko. Sabihin mo sa akin. Saan ako matutulog kung gayon? Wala bang guest room? Sia Oyu, tiisin mo muna ng ilang araw. CJ, basta sa bahay na ito. Hindi ako magtatagal. Hayaan mong tulungan kita. Hindi na kailangan. Young master. Puno ng basura ang guest room na iyon. Basag ang ilaw, at may ipis. Hindi ito pwedeng tirhan. Kung gayon, linisin mo agad. Okay lang, tita yun. Hayaan mong tulungan kita, bunso. Akala mo ba, bilang ampon? May karapatan kang makipag-agawan sa akin. Bunso, ito ang pinakamaliwanag na kwarto, at ang mga gamit na ito, pinili namin ng maigi, at ang higaan na ito, gawa pa sa France. At ang mga muebles na ito, bunso, ano ang hindi mo gusto? Palitan natin para sa'yo. Gusto ko ito ng gusto. Napakabuti mo sa akin, dahil sa puso namin. Ikaw ang palaging pinakamahalaga. Kaya. Si Little Reunion. Ganyan kalala ang sugat mo. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Ayokong mag-alala kayo, mga Mga kuya, nakita niyo ba si Little Reunion? Paano mo nagawang banggitin niyang pasang iyan? Tingnan mo ang ginawa niyan kay Xingchen. Kapag nahanap po ang hayop na iyon, tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi naman nananakit si Little Reunion. Kuya tatlo, sa iyo galing si Little Reunion. Alam mo iyan. Nagbabago rin ng tao, lalo pa ang pusa. Mas mabuti pang hindi na siya bumalik. Nagbabago nga ang lahat. Kayo ang nag-uwi sa kanya. Sa pamilyang ito, hindi lang pusa ang napapabayaan. Kapag nahanap ko siya, isasama ko siya. Kami ba, masyadong malupit sa kanya kanina? Tingnan natin siya. Si Little Reunion. Si Little Reunion. Si Little Reunion. Bakit? Sixioyu. Ate, huwag kang malungkot. Nagustuhan mo ba ang regalo ko?
Ikaw. Pinatay mo si Little Reunion. Sasakan kita. Ah, Lumingyo, nababaliw ka na? Mga kuya. Pinatay niya si Little Reunion. wala na akong kapatid. Bakit ako ang isinasabit mo? Hindi mo nabantayan ang pusa mo, tapos sisisihin mo ang iba. Sige, bibili ako ng iba. Tama na. Malamig sa labas. Halika sa loob. Wala nang balikan pa. Kapag wala kami sa bahay, ito ang bahala sa iyo. Dali, bigyan mo ng pangalan. Ayan. Tawagin natin siyang Little Reunion. Mabuti. Si Little Reunion. Nagbago na ang mga kuya ko. Iiwan mo rin ba ako? Sa ganitong malakas na snow, hindi pa rin siya bumabalik. Ang tigas talaga. Paano mo siya sinaktan? Hindi mo siya nagawang sabihan ng ganyan. Ako, Ako si Little Rolly. Susunod na ako. Little Moon. Little Moon. Little Moon. Little... Napanaginipan na naman. Gising ka na rin sa wakas. Buong gabi kang tulog. Huwag kang maging padalos-dalos. pasensya na, Xiaoyu. Hindi ko dapat sinaktan ka. COU. May masakit ka pa ba? Heto ang damit na inihanda namin. Napakahalagang araw ngayon. Kailangan mong magpaganda. Kayo lahat. Naaalala mo ba kung anong araw ngayon? Oo naman. Pagdiriwang para sa Mingyu Sleep Project. Ano pa ba ang inaasahan ko? Paano nila maalala ang birthday ko? Ipinagdiriwang lang ang pag-alis ko. Ano ito? Nako, sumama ang kondisyon ng puso ng dalaga. Parehong dahilan na naman. Ayos lang ako. Puntahan niyo siya. Xiaoyu. Alagaan mo muna ang sarili mo. Pangako, pagkatapos ng handaan, bibilhan kita ng isa, kaparehong pusa. Sa pagkakataong ito, hindi ako maghihintay. Narito na si CEO Lu. Salamat sa pagdating ninyo, pagsali sa Pamilya Lu upang ipagdiwang ang paglulunsad ng proyekto. Lahat ito ay dahil sa isang di kilalang voluntaryo. Mag-angat tayo ng baso para sa kanya. Bukod pa riyan, ang nawawalang anak ng Pamilya Lu natagpuan 2 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, opisyal kong inanunsyo, pagpapalit ng pangalan ng Mingyu Sleep Project. Ang Mingyu Sleep Project. Xingchen at ang pinakamahalagang tao sa akin. Kuya, mula ngayon ang Pamilya Lu ay wala ng Mingyu. Nauubusan na ng pondo ang huling proyekto. Baka maaari kang mag-invest pa. Haze. Bulag ba talaga ang pangalawang kapatid mo? Parang nararamdaman ko. Para siyang ordinaryong tao. Siyempre, totoo siyang bulag. Pangalawang kapatid. Nag-ihaw ako ng karne para sa'yo. Halika at kumain. CJ. Talaga, sinunod mo pa. Kapatid mo yan. Kapatid ko. Pangalawang kapatid.
Pangalawang kapatid. Pangalawang kapatid. Bunso, paano mo itinulak si pangalawang kapatid? Xiao Yu, ikaw. Pangalawang kapatid, hindi. Nakita kitang muntik ng mahulog. Nagsisinungaling ka. Ang daming nakakita. Magsisinungaling ba sila laban sa iyo? Tama, nakita naming lahat. Tinulak mo siya. Tama na, Xiao Yu. Malaking araw ito sa pamilyang Lu. Hindi ko ito bibigyan ng pansin. Pangalawang kapatid. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Kung may tunay na ihawan, bakit hindi ako inalerto ni Xingchen? At saka, paano mo isusugal ang buhay mo para iligtas ako? Gagawin ko. Hoy, pangalawang kapatid. Pangalawang kapatid, masakit ba? Bunso, nasugatan ka ba? Bunso, kung may panganib, huwag sumugod. Protektahan mo muna sarili. Kahit mapanganib, palagi kitang poprotektahan. Pero simula ngayon, hindi na. Biglang bumaba ang blood sugar ko. Gamot ko. Xiao Yu, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag ka nang umarte. Pagkatapos ng ngayon, ang pangalawang kapatid ko ay mag-oopera. Makikita ka niya, mga pakulo, hindi nagagana. Lu Mingyu, ipapaalis kita sa pamilyang Lu. Xingchen! 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 Nabaliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay si Xingchen? Lu Mingyu. Dahil sa pabor namin, nagiging masyado kang matapang, talaga. Pabor. Kalimutan na. Wala akong lakas ipaliwanag. Kailangan ko ng gamot. Huwag ka nang magpanggap. Anong problema mo? Kailangan na ni Xingchen ng tulong. Tingnan mo't nasaktan mo si Xingchen. Umaarte pa na biktima ka. Pumunta ka, humingi ng tawad. Okay lang ako. Nagalit ko ang kapatid ko. Hihingi ako ng tawad. Heis, ano sa'yo? Ang dapat humingi ng tawad ay siya. Gamot. Panganay, ikatlo. May kakaiba kay na. Si Ina. Anong sakit mo? Bakit hindi namin alam? Ate. Kasalanan ni ate kanina. Paumanhin sa iyo. Anong ginagawa mo? Sabi ko, paalisin kita sa pamilyang Lu. Oo nga, hindi mo alam, di ba? Ang pusa mo, namatay ng malagim. Lu Xingchen, papatayin kita. Xingchen. Xingchen. Pagpatay. Pinapatay ni Lu Mingyu si Lu Xingchen. Xingchen, ayos ka lang ba? Kuya, iligtas mo ako. Lu Xingchen. Bakit pa? Kahit hindi mo ito ginawa. Sila. Palagi ka pa ring papanigan. Sukat, nagagawa mo pang gumawa ng eksena. Kapatid mo siya. Paano ko napalaki ang halimaw na ito? Saan ka namin nagawa ng mali? Para gantihan kami ng ganito. Talagang pinagsisihan ko ang pagbalik sa iyo sa pamilyang Lo. Kaya nangyari ito ngayon. Hindi ako. Hayaan mo na. Sa huli, kahit ano pa ang sabihin ko, hindi ka maniniwala. Lu Mingyu, inalagaan ka namin ng maraming taon. Ngunit ginawa mong biro. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Kuya panganay, Walang utang na loob. Ngayon, ang aming pamilyang Lu ay itatakwil ka. Itay, si Ina ay kapatid pa rin natin. Ipahingi mo na lang siya ng paumanhin kay Xingchen. Opo, Itay. Ako, ang iyong ate. Hindi ko na ito ikagalit sa kapatid ko. pumapayag akong itakwil. Marahil, mali na ito simula pa. Ngayon, dapat na bumalik sa ayos ang lahat. Ina, huwag kang padalos-dalos. Maging makatuwiran ka ha. Gusto mo bang talagang iwanan ang pamilyang Lu? Iwanan kami. Dahil ayaw mong maging low. Huwag ka nang bumalik kailanman. Kuya ikatlo. Kung gayon, masusunod. Salamat sa lahat. Paalam. Kaya, ang aking kaarawan
ay ang araw din na ako at ang pamilyang ito naghiwalay. Hindi ba tayo hahabol sa ating bunso? Bukod sa atin, wala na siyang ibang kaibigan. Kapag nagsawa na siya, babalik din yan. Para itong aral para sa kanya. Tatay. Pero yung sabihin, putulin ang relasyon. Hindi ba masyadong masakit kay Xiaoyu? Galit lang ako noon. Xiaoyu. Hindi naman siguro magagalit yon. Ginoong Lu, gagawin pa ba natin ang family portrait? Binibini. Naghintay ako para sa'yo. Halika. Binibini. Kaarawan mo ngayon. Gagawa ako ng pansit habang buhay. May nakakaalala pa rin. Salamat, Tita Yun. Lu Mingyu. Maligayang ika-negatibo 18 na kaarawan. Binibini. Tita Yun. Nitong mga nakaraang taon, salamat sa pag-aalaga. Lumapit ka sandali. Tita Yun. Ito ang ipon ko sa mga nakaraang taon. Kunin mo. Hindi. Huwag. Binibini. Hindi pwede. Hindi ko matatanggap to. Tita Yun. Pakikuha na. Mabuhay kang maayos. Binibini. Walang pumupunta sa attic na to. Magiging lihim na base natin to. Di ko, para saan ang kahon na to? Pang sekreto. Bunso, nandito lagi si kuya para sayo. Naniniwala ako sayo. Lu Mingyu. Pinagkalooban ka namin ng lahat. Pero ginawa mo lang biro ang lahat. Labis kitang binigo. Kuya. Bunso, salamat sa pagsali sa pamilyang Lu. Sa pagiging mata ko, pinawi mo ang dilim sa buhay ko. Lu Mingyu. Makikita ko na ngayon. Ayokong marinig pa na. Magiging mata mo ako, muli. Bunso, mananatili kang prinsesa ng pamilyang ito. Ano man ang gusto mo, ibibigay ni Sangko. Sa pamilyang ito, hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo. Napakasakim mo. Kaya ang mga pangako, ako lang ang nakakaalala. Walang ibang mag-aalala. Hayaan mo na lang. Ang nakaraan natin. Itaboy na natin dito. Dahil family photo ito, hintayin nating makabalik si Xiaoyu para kuhanan. Ako ang tunay mong kapatid. Tayo ang tunay na pamilya. Bakit pa natin siya hihintayin? Xinchen, bakit ka ganyan mag-isip? Pareho kayong anak ng pamilyang Lu. 16 na taong nag-iisa ka dahil sa pagkakasala namin, mas pinaborhan ka namin. Pero hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Xiaoyu. Alam ko. Hintayin muna natin si Xiaoyu. 6 na taong gulang siya nang dumating. Ako rin. Saksi ako sa paglaki niya. Naalala ko si Xiaoyu. Laging gustong kumuha ng family photo. Pero hindi tayo nakakumpleto. Parang kailan lang, 12 taon na pala. O nga pala. Anong petsa na ba? Ika-14 ng Pebrero, araw ng mga puso. Hindi. 18th birthday ng bunso natin. Buisit. Paano natin nalimutan ang napakahalagang araw na to? Pinabayaan lang natin siya. Hindi. Hahanapin ko siya. Kuya. Nanay. Tatay. Xingchen, congratulations. Simula ngayon, ikaw na ang bagtong na prinsesa ng pamilyang Lu. Nakapasok na ako sa pamilya. Walang makakahadlang sa akin. Dapat malaman nila na ang ampon ang tunay nilang anak at ikaw ang pumalit. Magsisisi sila. Anong saysay nito? Nasaktan na nila siya. Maayos pa kaya ang basag na salamin? Saan kaya siya pupunta?
Xiao Yu, Xiao Yu. Xiao Yu, Xiao Yu. Xiao Yu. Umuwi ka na kasama namin. Simula ngayon, pamilya na tayo. Ngayong araw, kami ang pamilyang Lu ay magpuputol ng relasyon sa iyo. Xiao Yu, huwag kang padalos-dalos. Maging matino ka sana. Gusto mo bang iwan ang pamilyang Lu? Iwan mo kami? Kung ayaw mong maging pamilya, huwag ka nang bumalik pa. Naway lumiwanag ang pamilya ninyo. Hindi na ako magpapahi. 12 taon ng tulong at suporta. 12 taon ng pagmamahalan. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob. Tiyahin yon. Oh, ginoong ba? Hindi ko ba sinabi sa'yo na linisin ang silid? Bakit sira pa rin ang ilaw na ito? Hindi mo ba alam, natatakot sa dilim ang aking kapatid? Hindi natakot sa dilim ang binibini. Walang kwenta. Kailangang matulog ang kapatid ko na may ilaw. Paano hindi siya matatakot sa dilim? Huwag kang matakot, munting kapatid. Narito ang iyong kuya. Simula ngayon, lagi kang kasama ng kuya mo. Poprotektahan ka. Kuya, natatakot ako. Kailan bubuksan ang mga ilaw? Xiao Yu, huwag kang matakot. Mananatiling bukas ang ilaw para sa'yo. Iyahin yon. Ano ba talaga ang nangyayari? Mula noong huli. Matapos lumabas ang binibini sa bodega. Hindi na siya takot sa dilim. Bodega. Sumama si Xing Chen sa'yo kumuha ng gamit. Talaga bang nilock mo siya sa bodega? Nagkasakit siya. Hindi. Nangangahas kang sumagot? Magmumuni-muni ka rito ng maayos. Lasapin mo kung paano malok ang karanasan sa madilim na silid. Tara na. Tatay. Nanay. Kuya. Kuya. Huwag mo akong iiwan dito. Natatakot ako. Napiit ang binibini. Buong 24 na oras. Halos mamatay na siya. Ano ang dilim? Noon, gusto ko lang siyang maturuan ng leksyon. Hindi ko inasahang ilock ko talaga siya. Nang iuwi natin si Xiao Yu. Nangako tayong ituring siyang sarili. Nasa handaan lang tayo noon. Sinasabi iyon tungkol sa kanya. Hindi ko makontak ang kapatid ko. Sa Jiangcheng, maliban sa amin, wala siyang pamilya o kaibigan. Tiyahin yon. Alam mo ba kung saan nagpunta ang kapatid ko? Madalas sinasabi niya sa iyo lahat. Umalis na ang binibini. Nagpapanggap ka pa. Sino ang niloloko mo? Sabi ng binibini, kailangan niya ng katahimikan. Para sa birthday niya ng mag-isa. Hindi. Hahanapin ko siya ngayon. Sasama ako. Ayaw ng binibini na maistorbo, kung tunay kang nagmamalasakit. Sa loob ng 3 araw, magdaos ng seremonya ng pagiging dalaga. Pagbalik niya at makita ito, masaya rin siya. Gawin natin itong maayos. Kami, may dapat humingi ng paumanhin sa kapatid ko. Sa pagkakataong ito, gagawin kong kapatid ko ang pinakamasayang prinsesa sa mundo. Hihintayin natin ang kanyang pagbabalik. Sa nakalipas na 2 taon, ang binibini ay naghihintay na mapansin ninyo siya. Sa pagkakataong ito, lasapin mo rin ang paghihintay. Umalis si ate nang hindi nagsasabi. Siguradong labis siyang nadismaya. Ikalawang anak, huwag kang masyadong mag-alala. Mag-oopera ka sa cornea. Magpahinga ka muna. Pangalawang kuya, babalik si ate sa 3 araw. Pagbalik niya, makikita niyang magaling na ang mata mo. Mas magiging masaya siya kaysa regalo. Talagang magiging masaya siya. Tama. Pinakamahal ka ni ate. Noong bata pa siya, sabi niya, ibibigay niya ang kornea niya sa'yo kung ang mata ko ay ipapalit kay ate. Mas gugustuhin ko na lang manatiling bulat. Naku. Bakit hindi ako maging tulad ng iba? Bakit? Ayos ka lang ba, pangalawang kuya? Tulungan kitang tumayo. Pangalawang kuya, pangako, tutulungan kitang makakita. Malapit na akong makakita muli. Magmadali ka ring umuwi.
Maaari kayong parehong makasiguro, ang operasyon ni Second Young Master ay naging matagumpay. Nanay at tatay, Opo. panganay na kuya, pangatlong kuya, Opo. Anak, nakikita mo na ba si nanay? Talaga bang nakakakita ka na? Napakaganda. salamat sa nagbigay. Si Xiao Ming ay nakapag. Makakita muli. Malaki ang pasasalamat natin. Ito ay kabutihang panghabang buhay. Nanay at tatay. Nagpadala na ako ng tao para sila'y kausapin. Nakiusap ang donor para sa privacy. Kaya hindi natin sila maabot. Kung gayon, susulatan ko sila ng pasasalamat. Kuya, maaari mo bang ibigay ito sa donation sentro para sa kanila? Hindi naman sila maaabala. CJ, Pangalawang kuya. hindi si Xiao Yu. Pangalawang kuya. Napakaganda. Makakakita ka na rin sa wakas. Presidente Lo. Miss Mingyu, kamakailan lang. Bakit hindi ka pa nagpapa-check up? Check up. Ano ang susuriin? Hindi mo ba alam? Si Miss Mingyu ay may congenital hypoglycemia. Ang malalang kaso ay maaaring mauwi sa shock. Siya ay mayroon ng lagpas na sa check-up niya. Nanay at tatay. Nasa maling silid kayo. Si Xing Chen ay nasa kabilang silid. Sige, huwag na tayong magsayang pa ng oras. Naghihintay sa atin si Xing Chen. Hindi ka pa ba tapos sa pag-arte mo? Umalis ka na at huwag nang magpanggap. Kailangan kong uminom ng gamot. Huwag ka nang magpanggap. Anong nangyayari sa'yo? Tingnan mo ang ginawa mo kay Xing Chen. Nagpapanggap ka pa ring biktima. Mag-sorry ka na ngayon. Bunso. Ano ang nagawa namin sa'yo? Maliit na kapatid. Masama ang pakiramdam. Wala kaming alam. Trinato ko siya ng masama. Hindi ako karapat-dapat maging kapatid niya. Siguro natakot siyang mag-alala tayo. Kaya hindi niya sinabi sa amin. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako bumalik. CJ. Hindi kasalanan mo. Napabayaan namin siya. Ngayong nakabalik na siya. Kailangan natin siyang bayaran ng doble sa nakalipas na 2 taon. Pangalawang kuya. Kakagaling lang ng mga mata mo ngayon, kahit saan mo gustong pumunta. Sasama ako sa'yo. Gusto kong umuwi. Gusto kong makita kasama si maliit na kapatid. Ang lugar kung saan kami tumira. Pangalawang kuya, dahan-dahan ka. Okay lang. Kahit mabangga na si pangalawang kuya, hindi na masakit. Maliit na kapatid. Ano ito? Nagtutupi ng paper cranes, sabi ng kaibigan ko, 900 at makakagawa ka ng hiling. Gusto kong humiling na makakakita si pangalawang kuya. Mito lang iyan. Hindi, itutupi ko sila. Pagkatapos kong tumupi, ilalagay natin sa lihim na taguan. Lihim na taguan. Ang ating lihim na taguan. Naaalala mo noong bata pa tayo, noong tayo at si maliit na kapatid may lihim na taguan. Gusto ko itong makita. Mama at Papa, Xing Chen. Ilibot natin si pangalawang kuya. Mga kuya, nandito na kayo. Kuya, narito ka na rin. Matagal na akong naghihintay. Sa susunod, sigurado, hindi natin paghihintayin si maliit na kapatid. Itong maliit na kuneho. Ibinigay ko ito kay maliit na kapatid. Mukhang ito na yung dati. Naging secret box natin. Halos makalimutan ko na. Mayroon pa palang secret base. Ang bunso nating mag-isa, sumulat siya ng marami. Siya lang ang nakaalala. Lagi niya tayong daladala. At kami. Iniwan sa ampunan noong bata. Akala ko'y di na magkakapamilya. Hanggang sa sila ay dumating. Naiintindihan ko na. Ang mahalin ay kay Ini. Bawat araw kasama sila. Parang nananaginip ako.
Hawak ang pinakamalaki kasiyahan sa mundo. Bunso, Talagang inaalagaan ko ang pagkakabuklod na ito. Pero araw-araw akong takot. Masyadong mabait mga kuya. Natatakot ako paggising. Matatapos ang pangarap. Mga kuya, sumali ang mga kuya sa halos lahat ng una ko. Sila ang nagbigay kulay sa buhay ko. Unang palabas sa entablado. Unang pagpapaperm ko. Unang sukatan ng wedding gown. wow, Dito. Mga kuya, tinuro ang pagmamahal. Mamahalin ko sila ng buo. Busy sa trabaho ang panganay, laging hirap matulog. Sana itong lavender sachet makatulong sa pagtulog niya. Masama ang tiyan ng pangatlo. Naghanap ako ng maraming recipe para gumaling ang tiyan niya. Ang pangalawa ang aking alala. Di makakita ang mga mata niya, pero parang wala siyang pakialam. Pangalawang kuya, alam ko, ayaw lang niyang mag-alala tayo. Sa totoo lang, nasasaktan siya sa loob. Kung kaya ko lang, gagawin ko ang lahat. Mabawi lang ang kanyang paningin. Pero hanggang doon, lagi akong nasa tabi niya. Maging mga mata niya. Alagaan siya. bunso. Balik ka na agad. Di ko pa nasasabi sa'yo, nakakakita na ako, hindi ko pa rin alam ang itsura mo. Pangalawang kuya. Gumaling na mga mata mo. Huwag kang masyadong masaya. Malapit na, makita ang journal ng bunso. Sa loob. Ang mga alaala natin. CJ, ano ito? Huwag mong hawakan ang dalaga. Ikaw na mababang lingkod, lalakas loob mong pigilan ako, na wala na ang babaeng iyon, bakit itatago pa ang basura? Huling alaala ng dalaga, bawal mo itong hawakan, tandaan mo ito, mula ngayon, ako lang ang dalaga sa bahay. Talaarawan ito ng dalaga kasama ang mga binata, huwag mo itong hawakan, magagalit ang mga binata. Isa lang itong kupas na kwaderno. Kahit pasirain ko ito. Tapos, dalaga, hindi mo yan pwede. Dalaga, huwag po. Ako ang pinakamamahal nilang kapatid. Tigil yan. Tingnan mo. Hindi ba nakakamangha? Malapit ko nang tapusin ang isa. Naglalaman ito sa atin mula pagkabata. Lahat ng masasayang alaala natin. Ang dami. Pagod ka na siguro. Hindi ako pagod. Pagtingin sa mga litratong ito, parang inuulit ang kaligayahan. Gagawin ko na lang sila kasama ka. Kapag matanda na tayo, maaari nating balikan ang mga alaala. Munting kapatid, dapat itong ingatan. Sino nagsabi sa iyong sunugin? Ito ang 12 taon ng alaala kay Xiaoyu. Sinira mo lahat. Isa lang itong talaarawan. Kuya, lahat kayo, tinalikuran nyo na siya. Hindi na siya ang kapatid ninyo. Kung gusto mo, pwede tayong gumawa ng isa. Iba ka sa kanya. Huwag mo nang hawakan ulit gamit ni Xiaoyu. Hindi kita mapapatawad. Umalis ka. Hoy! Hanapin mo ako agad, ang pinakamagaling na eksperto sa pag-aayos. Wala nang silbi. Hindi na ito maayos. Kung bumalik ang munting kapatid natin, at makitang sira ang talaarawan, masasaktan siya ng lubos. Hindi. Hindi na babalik ang dalaga, wala na siya. Tiyahin yon. Ano nang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Miss, kahit pa bumalik siya, hindi gagaling ang puso niya. Hanggat bumalik si Xiaoyu, tiyak na makakahanap tayo, para patawarin niya tayo. Isa lang itong talaarawan, gagawa ako ng 100, 1,000. Babawiin natin ang bawat pagsisisi. Nagkamali tayo noon. Ngunit mahaba pa ang buhay. Bawat minuto ay pagkakataong makaba. Ipapaalam ko sa kapatid ko kung gaano kami nagmamalasakit. Kapag nakabalik na siya, pwede tayong kumuha ng litrato ng pamilya. Oo nga pala, sinabi ko sa kapatid ko. Pagkatapos ng piging, bibili ako ng pusa. Katulad ni Xiao Tuan Yuan, malapit na siyang bumalik. Dapat ko na itong bilhin ngayon.
Pero paano magkakaroon ng kaparehong pusa? Kukunin ko ang litrato, at maghahanap sa mga pet store. Sigurado akong mahahanap ko ito. May litrato ka ba? Wala. Pero alam ko kung saan makakahanap. Miss. Ang daming video ng pagbabantay. Paano tayo maghahanap? Maghahanap tayo ng dahan-dahan. Paano sinaktan ni Xingchen ang kapatid? Kawalang hiyaan mo naman. Pupunta tayo sa family trip. Ikaw, bilang ampon, bakit ka sasali sa saya? Kapatid na Xingchen. Ngayon naman, pabayaan mo na ako, sige na? Hindi pa ako, nakapaglakbay kasama ang pamilya. Sila ang pamilya ko. Pinapayuhan kita na alamin mo ang lugar mo. Huwag kang damaykit sa amin na parang istorbo. Xingchen, Xiaoyu, tara na. Kuya, ngayon naman, hindi ako sasama. Magsaya kayo. Bakit ka ipal? Buong pamilya naghihintay sa'yo. Umalis ka kung gusto mo. Kailangan ka pa naming suyuin. Xingchen, tara na. Lumabas tayo. Akala ko lagi. Nagdadrama lang siya. Ayaw lang niyang maglakbay. Hindi ko naisip na mali pala ang pagkakaintindi. Nalin lang tayo ni Xingchen. Hanapin muna natin si Xiao Tuan Yuan. Pagkatapos, haharapin natin si Lu Xingchen. Nakita ko na siya. Paano ito posible? Pasaway ka talaga. Ikaw at ang guru mo. Lumayas kayo sa bahay na ito. Paano nangyari yan? Marami siyang tinago sa amin. Iba ang dating niya. Kumpara dati. Posible kayang ganoon? Sa lahat ng taon, nalinlang niya tayong lahat. Kuya, nakita mo ba si Xiao Tuanyuan? Pati ba naman yung kasuklam-suklam na pusa? Tingnan mo ang nahuli nito para kay Xingchen. Hintayin mo lang pag nahanap ko yan. Makikita mo ang gagawin ko dyan. Lumingyo, nabaliw ka na. Kuya, pinatay niya si Xiao Tuanyuan. Hindi namin pinaniwalaan ang kapatid natin. Kaya nagtatago siya at ayaw tayong makita. Lu Xingchen. Papatayin kita. Ang ganda ng designer dress na ito. Lu Mingyu. Ako nasuot ito. Mas maganda kaysa sayo. Nakalabas ka na rin dito. Ang mga gamit na ito. Akin na lahat. Gayunpaman, hindi mo malalaman na ikaw ang tunay na anak ng Lu. Kung maninisi ka, sisihin mo pamilya mo. Mga tanga sila. Kuya, Hindi ba kita binalaan? Huwag mong hawakan ang gamit ni Xiaoyu. hindi. Ako ay Ano pa ng panlilin lang ang balak mo? panganay na anak. Huwag mong pagmalupitan ang kapatid mo. Lumang damit lang naman to, di ba? Pagbalik ni Xiaoyu, bibilhan natin siya ng bago. Punong-puno ang kabinet. Inay, nililigaw ni Xingchen si Xiaoyu. Pinatay niya si Xiao Tuanyuan. Ano, Xingchen? Anong nangyayari? Hindi ko ginawa, kuya. Huwag kang makinig sa kanila. Mahal ko ang aking kapatid. Paano ko sasaktan siya? At si Xiao Tuanyuan, namatay na. Ako rin ay nalungkot. Nakikipagtalo ka pa? Mga ginawa mo. Nakita namin sa CCTV. Hindi mo ba sinabi, ninakaw ni Xiaoyu ang kwintas na ito? Ate, pakiusap. Ang kwintas na iyan ay regalo sa akin ng mga kapatid ko. Pwede mo bang ibalik sa akin? Alam mong mahalaga kay Xingchen. Ang kwintas na yan. Ninakaw mo pa? Wala ka bang konsensya? Hindi ako. Hindi ko talaga ninakaw. Puno ka ng kasinungalingan. Sa pamilyang Lu, paano ka naging ganito? Humingi ka ng tawad kay Xingchen. Ibalik mo agad. Kung hindi, palalayasin kita sa pamilya. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Dinadawit mo si Xiaoyu. Wala siyang kasalanan. Hindi. Hindi totoo yan. Ilang taon kang nawala. May utang na loob kami. Para mabawi, ipinagkait namin kay Xiaoyu. Hindi ka ba nasisiyahan? Xingchen. Paano mo nagawang saktan ang kapatid mo? Sobra na ito. Xingchen. Pagbalik ni Xiaoyu, magpakumbaba kang humingi ng tawad. Ako ang tunay mong anak. Tunay na kapatid mo ako. Bakit kinakampihan ang ampunan?
Makinig ka. Sa puso ko, hindi mo maabot si Xiaoyu. Lumabas ka na sa kwartong ito, lumabas ka ngayon din. Reyes. Hindi ko inaasahan yan. Ganito pala si Xingchen. Si Xiaoyu pa rin. Ang bait-bait naman. Dati, si Xiao. Madalas siyang nandito, hindi ko masyado naramdaman. 2 araw pa lang siyang wala. Hinahanap-hanap ko na siya. Nitong nakaraang 2 taon, sobra-sobra ang mali natin. Pagbalik ng ating bunso, magsimula tayong muli. Ito ang CCTV Entertainment Channel. Ngayon, may mahalagang balita. Para kay Miss, maligayang ika-18 kaarawan, Lumingyu. Lumingyu, ang iyong pamilya, ay naghandog ng malaking handaan. Hinihintay ka nilang umuwi. Ito ang KBS News Channel. Lumingyu, maligayang kaarawan. Naghihintay ang iyong pamilya. Lumingyu, maligayang kaarawan. Naghihintay ang iyong pamilya. Ngayon ang araw ng pagbabalik ng kapatid natin. Sa pagkakataong ito, ipapakita natin sa kanya ang ating sinseridad at pagmamahal. Ang mga ito ay dinisenyo ni Allen. Walang katulad ang mga ito. Dagdag pa rito, ibinibigay ko sa kanya ang patent sa ating bunso. Nagbigay ako ng ilang luxury car sa kapatid natin, at daan-daang bodyguard. Sa paraang iyon, walang makaapi sa kanya. Binili ko na ang lahat ng alahas mula sa Alice Brand. Gusto kong ang kapatid natin ay maging ang pinakamaliwanag na buwan sa pamilyang Lu. Ang iyong ina at ako ay nagbibigay kay Xiaoyu ng villa sa Moon Bay. Umaasa rin kaming siya ay may sandigan. Lahat ng ito ay dapat akit. Lumingyu. Pagbalik mo, hindi kita pakakawalan. Binibini. Ang iyong debut ceremony. Narito si Tita Yun para masaksihan. Napakadaming oras na ang lumipas. Bakit hindi pa bumabalik ang kapatid natin? Hindi pa rin ba niya tayo mapapatawad? Malapit na ba siyang bumalik? Hello, ito ba ang tahanan ni Lumingyu? Opo. May sulat kami galing sa kanya. Maaari kaya, isang sorpresa mula kay Xiaoyu. Sa kaarawan ng anak na ito, naghanda siya ng regalo para sa amin. Bilis, tingnan natin kung ano ito. Ito ay para sa mga donor. Salamat sa pagbibigay nyo ng paningin. Hindi ko alam ang pinagdaanan nyo. Kung bakit nyo piniling mag-donate ng kornea. Pero makakaasa kayong dadalhin ko ang pag-asa nyo at mabubuhay ng maayos. At hangad ko para sa inyo ang lahat ng mabuti. Guro, napadala nyo ba ito sa maling tao? Ang sulat na ito ay totoo. Ipinadala ito ng kuya ko mula sa ospital. Tama, ang address ng padala ay dito. Pero ang sulat na ito ay ipinadala ko sa donor. Paano iyon posible? Impossible. Kayo. Ang mga mata ko ay kay bunso. Lumingyu, makakakita na ako simula ngayon. Simula ngayon, ayoko nang marinig na sabihin mong ako ang mga mata mo. CJ. Kung gayon. Pangalawang kapatid, simula ngayon, para sa akin, tingnan mo pa ang mundong ito. Para sa bunso kong kapatid. Para sa bunso kong kapatid. Pangalawang kapatid. Huminahon ka. Aking mahal na anak. Bakit ka napakataanga? Binigay ng bunso ang kanyang mga kornea. Nag-iisa siya sa labas. Nitong mga araw. Paano siya nabubuhay? Chayon, saan nagpunta si Xiaoyu? Sabihin niyo na sa amin. Sinabi ni Miss na huwag sabihin. Chayon, hindi na makakakita mag-isa si Xiaoyu. Paano kung may mangyari? Nagkasala kami kay Xiaoyu noon. Pero ngayon gusto naming bumawi. Tiya Yun. Sabihin niyo na po sa amin. Nakikiusap ako, ginang. Inilagay ni Miss ang lahat ng kanyang mahalagang gamit sa atep. May kahon sa loob. Buksan niyo at tingnan. Tingnan.
Lina. Lina. Paano ito nangyari? Ito ang dalaga, mga naiwan niya para sa'yo. Imposible. Paano namatay ang malusog pa? Hindi. Di tama yan. Petsa nito ay Pebrero 11. Ang kapatid ko, Pebrero 14 na, kasama pa natin. Paano siya nakakuha ng sariling sertipiko ng kamatayan? Tita yon. Pinagsabi ba ng kapatid ko magsinungaling ka? Tama ba? Nabulag tayo nitong nakaraang 2 taon, kaya pala hindi siya bumalik. Paano ang kapatid ko? Nalinlang tayo gamit ang kamatayan? Imposible. Tita yon. Pahintulutan niyo kaming makita siya. Dahil sa puso ni, mayroon kayo sa kanya. Bakit ninyo siya tinrato ng ganoon? Huli na ang lahat. Lahat ay huli na. Ito ang naiwan ng dalaga. Tita yun. Kung isang araw, matuklasan nila ang totoo. Ibigay ito sa kanila. Huwag nang sabihin pa. Sige. Pagbalik ng dalaga sa handaan, ni-record niya ito. Ang handaan? Taksil. Paano mo nagawang guluhin ito? Kapatid mo siya. Paano ko pinalaki, ang salot na tulad mo? Saan namin kayo nagawa ng mali? Para gumanti ng ganito. Nagsisisi akong isinama ka sa pamilyang Lo. Kaya nangyari ito. Luminyu. Mahal ka namin ng lubos nitong mga taon. Ginawa mo lang itong biro. Binigo mo ako. Kuya, Subong walang utang na loob. Ngayon, ang pamilyang Luko ay puputulin ang ugnayan sa'yo. Ako yon. Ako ang nagtaboy kay Xiaoyu. tatay, nanay, kapatid. Ito na siguro ang huling tawag ko sa inyo nito. Pag napapanood nyo tong video, tapos na ako umalis. Ngayong gabi, nang sabihin mong tapos na tayo, lahat ng hirap ko sa loob ay nagkaroon ng sagot. Ang pag-alis, ang tanging pagpipilian na magagawa ko ngayon. Palagi akong naniniwala na mahal mo ako. Di ba? Noon, kinuha niyo ako sa ampunan. Hinugot mula sa dilim. Binigyan niyo ako ng tahanan. Tinuruan ako kung ano ang pag-ibig. Sa pamilyang nagdaan ang 12 masayang taon. Marami akong magagandang alaala. Ang mga alaala na ito'y dapat ingatan. Baka iniisip ng langit masyado akong sakit. Kaya, binawi ang mga masasayang panahon. At ikaw, tila tunay ka nang sumuko sa akin. Ngayon, na rin ang oras ng pagpapaalam. Kuya, paalam. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Tulad ng gabay, pinrotektahan mo ako sa unos. Binabati kita. Maaari mo nang matupad ang iyong nais. Magtatagumpay ang Sleep Project. Simula ngayon, hindi ka na mag-aalala. Maging masaya ka na palagi. Pangalawang kuya, paalam. Salamat sa pagpapagaling mo sa akin. At pagpapainit. Binabati kita. Sa wakas, makikita mo ang mundo. Maganda ang iyong mga mata. Simula ngayon, tingnan mo ang magandang mundo para sa akin. Pangatlong kuya, paalam. Salamat sa pagiging kabalyero ko noon. Masama ang tiyan mo. Simula ngayon, tandaan mong kumain sa tamang oras. Alagaan mo ang iyong sarili. Tatay, nanay, paalam. Salamat sa pagbibigay ng mainit na tahanan. Taos puso rin ang hiling ko para sa inyo. Na sa wakas ay matagpuan ninyo ang inyong anak.
Kayo dalawa. Pahalagahan ang oras ng pamilya. Yui. Ang kabutihan mo. Hindi ko malilimutan. Maging anak nyo at kapatid. Sobrang maswerte ako. At masaya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang magandang pangarap. Ngunit ngayon, tapos na ang pangarap. Kailangan ko nang umalis. Sana sa susunod na buhay, tayo, hindi na maging pamilya. Lu Xingchen. Kasalanan mo lahat. Naglakas loob kang bumalik. Napinsala mo si Xiaoyu. Nararapat kang mamatay. Pangatlong anak. Kapatid mo siya. Paanong tinangkang patayin? Pangatlong anak, alam naming namimiss mo si Mingyu. Namimiss din namin siya. Pero huwag kang gagawa ng kalokohan. Bitiwan mo ako. Bitawan mo. Xingchen. Pangatlong anak. Paanong tinangkang patayin si Xingchen? Oo. Wala na tayong Mingyu. Hindi na natin pwedeng mawala si Xingchen. Dahil lagi tayong inaapi at pinagbibintangan. At nilinlang niya si Xiaoyu na umalis. Kaya nawala ng tiwala sa atin si Xiaoyu. Kung hindi na babalik si Xiaoyu. Pangako. Hindi ko hahayaang tumira sa pamilyang Lo. Doktor, kumusta ang anak ko? Malubha ang kondisyon ng puso ng pasyente. Ang mga resulta ng nakaraang tests. May namamanang sakit sa puso siya. Iminumungkahi ko na. Magpa-check up kayong lahat. Walang kasaysayan ng sakit sa puso sa Lu. Paano naman na ni Xingchen? Oo. Nagpapa-check up kami taon-taon. Kung may namamanang sakit sa puso, matagal na itong matutuklasan. Ah, napala. Nasaan ang mga record ni Xingchen? Type U ang dugo. Type O ang mga magulang. Paano siya naging type E? Maaari kayang si Xingchen ay hindi anak ng pamilyang Lu. Hindi. Noong dinala namin si Xingchen, tinugma ng ospital ang UNE mula sa ampunan. Talaga siyang anak namin. Hindi maaari. Hahanapin ko si Lu Xingchen para sa mga sagot. Sino ka ba talaga? Kuya. Ako. Ako ang iyong kapatid. Sinusubukan mo pa rin kaming lokohin. Walang kasaysayan ng sakit sa puso ang pamilya namin. Ngunit ikaw ay may namamanang sakit sa puso. Type E ang parehong magulang namin. Ngunit ikaw ay type. Hindi mo ba sasabihin ang totoo? Kuya. May mali siguro. Babalaan kita. Kung malaman kong gumamit ka ng maduduming paraan, pangako. 10,000 beses kang magdurusa. Tama. Hindi ako ang tunay ninyong anak. Anong sabi mo? Nahanap mo noon ang ampunan. Nahanap mo ako. Pagkakataon para sa yaman at posisyon. Bakit hindi ko kukunin? Niloko mo kami ng 2 taon. Pinagawa mo kaming pagmalupitan ng kapatid. Dapat kang mamatay. Sinadya mong makapinsala. Pagpeke ng ano report. Magbabayad ka sa ginawa mo. Sino nagsabing peke ang DNA report? Nagkamali ang ampunan. Sinabayan ko na lang. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong ang kapatid natin. Nasa ampunan din ba yon? Sabihin mo agad. Nasaan siya? Sino siya? Ang tanga. Nasa tabi mo lang siya. Paano mong hindi nakita? Siya si Lu Mingyu. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Papalisin kita sa Jiangsheng. Matandang Hangal. Hindi ka ba naniniwala o ayaw mong umamin na napakarami mong ginawa para saktan ang sarili mong anak? Kaya si Xiaoyu ang anak natin. Siya ang Mingyu ng pamilyang Lu. Lu Xingchen. Anong gusto mo? Parehong ulila. Bakit mo siya na-adopt at ang anak ng pamilya habang ako naghihirap sa buong buhay ko? Hindi ako kumbinsido. Mas mabuti na ngayon. Patay na siya. Papatayin kita. Yumuko ka.
Nagpapanggap na si Xiaoyu, at naninirang puri sa kanya, at inaapi siya, at pinatay ang pusa niya. Hindi lang iyan. Tinulak ko siya sa hagdan. Ipinagbintangan ko siya sa cold storage. Pero ikaw, kinulong mo siya buong gabi. Ang handaan noong isang araw. Gusto kong si Luke Wizuan. Sumalubong sa rehas. Sayang. Luke Xinchen. Hindi kita pakakawalan. At saka, noong sinaksak ako ni Lumingyo, ipinagbintangan ko siya. Ito lang ang dulo ng iceberg. Gusto mong marinig? Gusto mong marinig? Sumpa, magbabayad ka para sa kapatid ko. Pangatlong kapatid. Hayaan mo siyang mamatay. Masyadong mabuti para sa kanya. Pagbayarin mo ako. Ngunit mahal kong pamilya. Dahil sa inyo, namatay si Lumingyo. Kayo pala. Kayo ang dahilan ng pagkamatay niya. Kayo yun. Akala nyo special kayo. Ano bang espesyal sa inyo? Paulit-ulit nyong sinasabi, mahal nyo si Lumingyo. Pero mahal nyo nga ba siya? Ano ang sinasabi mo? Luke Wishen. Lalo na ikaw. Tuwing susubukan kong ipahamak siya. Hindi kayo makapaghintay, sumugod at sawayin siya, o kaya'y saktan siya. Ito ba ang pagmamahal na sinasabi nyo? Lu Guangze. Sa labas, ikaw ang matuwid na panganay. Pero pag malambot ako, o nagpapakyut, agad-agad mo ibigay ang gamit niya. Ito ba ang tinatawag niyong pag-ibig? At ikaw, Lu Kenmi. Bulag ka sa mata at puso. Isinugal ni Lumingyo buhay niya para sa'yo. Ngunit ilang salita mula sa akin. Agad-agad mo pumanig sa akin at isisi sa kanya. Ito ang pag-ibig na sinasabi niyo. Ang pinakakatawa-tawa ay kayo. Malinaw na alam mo ang mga maling nagawa ko. Ngunit dahil lang dyan, ang estado ng anak niyong tunay. Agad-agad mo pumanig sa akin. Protektahan ako. Binabalewala. Gaano kalaki ang pagdurusa ni Lumingyo. Ito ang pag-ibig na sinasabi niyo. Ang tinatawag niyong pag-ibig ay hindi paniniwala sa kanya, pagpapabaya at pananakit sa kanya. Kayo ang nagbalik sa kanya para lang iwanan muli. Ang nagpalugmok sa kanya, hindi ako. Kayo yun. Ang mga minahal niya, ang kanyang pamilya. Xiaoyu. Inay, pasensya na po. Sabi ka kung umuwi ka. Ngunit nasaktan kita ng husto. Ako. Xiaoyu. Ama, tanga ako. Sabi ni Ama. Poprotektahan ka paglaki. Ngunit paulit-ulit sinasaktan kita. Nagkamali si third brother. Si third brother ay halimaw. Nakinig at nagkamali ka at sinaktan siya. Hindi ko mapatawad ang sarili. Pero sumusumpa. Ang pinsalang idinulot niyo sa kanya, 10 ulit itong babayaran niyo. Araw-araw sa nalalabi mong buhay. Puno ng pagdurusa, bawat segundo sa pagsisisi. Mga tanot. Anong ginagawa nyo? Ako ang panganay na babae. Gusto nyo bang kapatid ko ang tagapagmana ng Lu. Hindi niya kayo papayagan. Ipadala siya sa mental. Mama at Papa. Kuya. Bumalik ka na. Xiaoyu. 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 Mama, patawad, anak. Sir at ma'am. Ito na ang aking pagbibitiw. Yunye. 20 taon ka nang nagtatrabaho sa amin. May problema ba? Sabihin mo sa amin. Matutulungan ka namin. Umalis na ang miss. Ayoko na dito. Galing ito sa miss. Huli niyang regalo para sa iyo. Ito na. Inihanda ang eksperimento sa loob ng 2 taon. Hindi pa rin ito naaprubahan.
Kuya, huwag kang sumuko. Sa tingin ko ang iyong eksperiment ay napakahalaga. Siguradong makakalikha ito ng halaga. Magiging bituin ka sa pananaliksik. Pagkatapos kapag naaprubahan na, ipangalan ko ito sa'yo. Pangalanang Moonbeam Sleep Project. Okay. Okay. Tapos kapag nangyari iyon, bibigyan kita ng kosto. Napakalaking tropeo. Sa pagkakataong ito, nais kong opisyal na ipahayag na ang Moonbeam Sleep Project ay binabago ang pangalan sa Star Moon Sleep Project. Bunso, ako ang iyong kapatid na nagpabaya sa iyo. Patawad sa iyong nakaraang suporta at paghikaya. Ang ganda ng araw ngayon. Nagsisimula ng sumibol ang mga puno. Sayang at wala akong makita. Ayos lang, kuya. Dahil hindi ka makakita, sasabihin ko sa iyo, ako ang magiging mga mata mo. Bunso, napakasaya na nandito ka. Lumigyo. Malapit na akong makakita. Simula ngayon, ayokong marinig. Nasasabihin mong ikaw ang mga mata ko, kailanman. Bunso, ikaw ang nagdala sa akin sa liwanag. Ngunit nawala ka pa rin sa akin. Nagbigay ka pa ng iyong kornea. Bunso, mas gugustuhin ko pang wala akong makita, kung sana ay makakabalik ka. Madalas sumakit ang tiyan ng pangatlong kapatid. Red dates at lotus seeds nakakatulong sa panunaw. Uy, pangatlong kapatid. Gumawa ako ng red date at lotus seed porridge para sa... Makakatulong ito sa tiyan at pagtulog. Kuya Tatlo, ang pelikula natin ay malapit na magsimula. Sa hinaharap, tigilan mo na ang paggawa ng mga magugulong bagay. Nakakainis talaga. Bunso, nag-abala ka ng husto para maghanda ng mga recipe pero nasaktan kita at niyapakan ka. Isa lang akong masamang kapatid. Kung sana ay makakabalik ka, gagawin ko ang lahat. Ikaw siguro si Xiao Yu. Ako ang iyong ina. At ako ang iyong ama. Ituturing ka namin na parang sarili naming anak. Simula ngayon, pamilya na tayo. Ano ba ang nagawa namin sa iyo para gumanti ka ng ganito? Walang utang na loob. Ngayon, ang aking pamilyang Lu. Itatakwil na kita. Paano ko masasabi ang ganito ka sa... Para sa tagalabas, nasaktan ko ang aking sariling anak. Xiao Yu. Nabigo kita, anak. Nangako si Mommy. Mahalin ka habang buhay. Ngunit sa halip, patuloy kitang sinasaktan. Nagsisisi ako ng sobra. Isasakripisyo ng Mommy ang buhay para maibalik ka. Hindi patay ang kapatid ko. Hahanapin ko siya. Galing ako sa pamilya Lu. Ang pinaka-cute na prinsesa. Ako ang nag-iisang anak na babae ng pamilya. Hello, nakita niyo na ba ang kapatid ko? Mahaba ang buhok, malalaki ang mata. Ang pangalan niya ay Lu Mingyu. Siya ang aming nag-iisang kapatid na babae. Anak siya ng pamilya Lu. Tama, kung magbigay kayo ng clue, ang pamilya Lo ay gagantimpalaan kayo ng malaki. Paumanhin po, hindi ko siya nakita. Kuya, tingnan nyo. Bunso, ikaw ba yan? Baliw ka ba? 3 buwan. Bunso, hinagilap namin ang buong mundo. Bakit wala kaming makitang bakas mo?
Bunso. Nasaan ka? Kuya, pagbati, kuya, naaprubahan ang proyekto. Huwag munang magdiwang. Kung hindi tayo makahanap ng voluntaryo, hindi maaaring magpatuloy ang eksperimento. Huwag kang mag-alala, kuya. Kapag ako'y lumaki, ako ang magiging voluntaryo. Huwag mo nang sabihin yan muli. Sa puso, walang tagumpay, walang karera, ay kasing halaga mo. Nais ko lang ay buhay na walang alalahanin. Elvenet, Voluntaryo. Kung buhay, hindi siya mahanap. Kung patay, walang bakas. Lahat ng impormasyon ay nabura na. Proyektong pagtulog ni Minyu ay lihim. Dapat tiyakin ang seguridad ng datos ng voluntaryo. Pagkapasok sa sleep pod, ipadadala ang paunawa ng kamatayan. Lahat ng impormasyon nabura. Gayon din sa araw na iyon. Xiao Yu, bakit ka nandito? Ang daang iyon ay patungo sa institusyon. Hindi karaniwang pupunta doon ang kapatid ko. Sa araw na nawala ang kapatid ko, siya ang voluntaryo. Ang oras ng pagpasok sa sleep pod. Impossible. Impossible. Hindi gagawin ito ng kapatid ko. Boss, saan ka pupunta? May balita ba tungkol kay Xiao Yu? Hoy, Direktor Lo. Buksan ang pinto. Buksan mo ang pinto para sa akin, kapatid. Hindi ba't naghahanap ka ng kapatid natin? Anong ginagawa mo rito? Direktor Lo, ikinararangal namin ang pagpunta mo. Isang malaking karangalan. Maasahan mo kami. Ang eksperimento ay maayos na isinasagawa. Sabihin mo sa akin. Sino ang taong nakahiga sa loob? Kapatid. Sinasabi mo bang ang kapatid natin ay nasa loob? Magsalita ka. Kapatid ko ba siya? Direktor Lo, nagtakda ka na. Ang impormasyon dito ay kailangang itago ng lihim. Itago ng buong lihim. Nakansela na yon. Sabihin mo sa akin. O paalisin kita. Direktor Lo, dapat ka nang umuwi. Naku. Pakiusap. Nasa loob ba talaga ang anak? Maaari bang tumayo muna kayo? Mahal na mahal kami ng anak ko. Ngunit sinaktan namin siya. Pakawalan niyo siya. Nagkamali kami. Hindi namin hihingin ang kapatawaran niya. Gusto lang namin malaman kung nasaan siya. Bigyan kami ng pagkakataong makabawi. Ang voluntaryo ay si Luminyo. Xiao Yu. Anak ko. Xiao Yu. Nandito si nanay para bisitahin ka. Xiao Yu. Ako ang iyong pangalawang kuya. Itigil ang eksperimento ngayon na. O sisirain ko ang institusyon. Huli na ang lahat. Tatawag ako ngayon na. Kapag nagsimula na ang eksperimento, hindi na ito mapipigilan. Kung hindi ang mga voluntaryo, walang ligtas na labasan. Ang daming nagkataon. At hindi ko alam. Noong araw na paalis si Xiaomi, may handaan na ginanap. Ano ang aking ginagawa? Anong klaseng kuya ako? Kasalanan ko. Sinabi ko sa kanyang umalis. At itinakwil ko siya. Hindi ako karapat-dapat maging tatay niya. Kasalanan ko lahat. Hindi ko inalagaan ng mabuti si Xiaomei. Xiaomi. Paumanhin din, Xiaomi. Xiao Yu. Paumanhin, anak ko. Tatanungin kita. Bago pumasok si Xiaomi, may sinabi ba siya sa'yo? Wala. Bago magsimula ang eksperimento, tinanong ko ang voluntaryo kung mayroon ba siyang sinuman o anumang. Sinabi niyang wala. Ang paraan ng pagtrato natin, talagang nasaktan siya. Nakikiusap ako. Papasukin kami para makita siya. Para lang makita siya. Saglit lang. Hindi naman sa ayaw kong tumulong. Ito ay isang sterile na kapaligiran. Walang makakapasok. Kung hindi, may panganib. Kapag nagtagumpay lang, maaari mo siyang makita. Manood mula sa labas. 30 taon. Si Xiaomi ay takot na takot sa dilim. Tapos iwan niyo siya sa kadiliman sa loob ng 30 taon. Kung gayon, ilalagay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Lu sa eksperimentong ito. Siguraduhin niyo ang eksperimento, kaligtasan ng anak ko. Okay. Sige.
Maaari kayong makatiyak. Xiaomi. Huwag kang mag-alala. Ang iyong malaking kuya ay makakahanap ng angkop na kornea at ibabalik ang buo. Xiaomi. Palagi kaming kasama mo. Hanggang sa magising ka. At maayos na ang lahat. Tatlumpung taon na ang nakalipas. Inilunsad ng Lu Group, eksperimento sa pagtulog, kamakailan ay naging matagumpay. Matagumpay na nagising ang mga voluntaryo. Ang hakbang na ito ay magtutulak sa pag-unlad ng teknolohiya ng sangkatauhan. Huwag kayong mag-alala. Naging matagumpay ang eksperimento, ang operasyon sa kornea. Ay matagumpay ding natapos. Ngayon, maaari mo nang makilala si MS Lu. Magaling yan, salamat. Xiaoyu. 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 Umuwi ka na sa amin. Kami. Kilala ko ba kayo? Paumanhin po. Maaari po bang dumaan?